yung decentralization. Ito nga po yun, yung school building project ng DepEd. Oo, ang inyong gusto mangyari nga kasi bakit hindi nga ipaubaya sa mga local government? Anong ibig mo sabihin dito? Kasi yung pera, baka naman yung LGU, lalo na doon sa mga hindi mayayaman na mga lalawigan o kaya po naman mga lokalidad, wala silang pera. Kauna-unawa iyon, no? May mga probinsya po na mahihirap, hindi kakayanan yung mga island provinces. So pag pinag-usapan yung funding, ang magpopondo, national government, mag-implement ng proyekto yung lokalidad. Pati sa teachers hiring, ganun ba yon? Um, Unahin ko, Manong Ted, yung hiring ng teachers. No? Maganda po na ibigay po natin yung responsibilidad ng pag-hire at pag-select ng mga teachers sa local level. Particularly po because sila po yung nakakaalam kung ano yung pagkukulang po or ano yung kakulangan ng mga teachers sa kanilang mga lugar. So let's say for example po, sa isang lugar ang alam nila, sa isang legalidad ang alam nila is kulang sila ng teachers sa mathematics, makikipag-tie up po sila sa mga higher education institutions, sa mga teacher education institutions na ang focus at ang kanilang area of expertise ay sa pag-produce ng mga teachers na ang specialization ay nasa math. Okay. So basically, makikita natin na mapupunan po nila o yung need po nila on teachers because of localized decision making. Okay. Not only on teachers, Manong Ted, maganda rin po na bigyan natin ng kapangyarihan at autonomy ang ating mga local governments at yung mga eskwelahan po natin na mag-hire ng mga tutors or mga teaching aides. At yan po ay naipapanukala po or nasa batas po yan, ang bagong aral law nagsasabi na pwede po i-mobilize, na mag-mobilize ng mga teaching volunteers para po sa remediation classes at para matulungan yung mga teachers. So, yan po, low-hanging fruit. Pwede pong gawin yan ng mga local government units. Pero kailangan ng suporta, particularly po sa, of course, sa pondo, especially for those cities and sa mga local government units na walang masyadong pondo. Okay, sige. So, on the classrooms po. Go ahead. Go ahead, Manong Ted. Okay, go ahead. Sa classrooms, go ahead. On the classrooms naman, Manong Ted, again, ang tinitingnan natin dyan is local need. No? So, kung ang isang eskwelahan o ang isang probinsya, sila po yung nakakaalam kung aling mga eskwelahan ang mas nangangailangan ng, let's say, additional classrooms. Batid po natin yan that with the number of backlogs on classrooms na meron ang DepEd ngayon, hindi po yan kakayanin na parang isang bagsakan, tatapusin po lahat ng backlogs na yan. It's a matter of prioritization. Now, when we talk of matters of prioritization, dapat si local government ang magkakaroon ng, let's say, decision na ito yung mga lugar or ito yung mga uunahin natin sa listahan ng mga papagawa ng bagong classrooms. And again, yung budget niyan should be, for that should be actually i-devolve po natin or ibaba po natin sa mga local government units na mag-i-implement yan. Ang kagandahan po kasi ng decentralization across the board, Manong Ted, is nagkakaroon po ng accountability at the local government level. Sinabi ko po kahapon na doon po sa survey na nilabas ng PSA about functional literacy just a few months ago, naibalandra po doon, nakalista po doon kung aling mga lugar sa buong Pilipinas ang may pinakamataas na incidence ng let's say functional illiteracy. Kung titingnan mo po, kung ako po yung gobernador, ako po yung local leader sa mga lugar na nandoon sa listahan, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para maialis ko yung aking lugar sa listahan na yon.